Magandang araw po sa ating lahat and mega love shoutout sa lahat ng ating mga manunood. Magandang umaga, magandang tanghali and magandang gabi po kung saan bansa mo kayo naroroon. Ito na naman po si Kapitana ni Hines ang magbibigay na naman po ng panibagong reaksyon tungkol dito sa mga nagaganap sa ating lipunan, lalong-lalo na dito sa ating bansang Pilipinas. Ayan. So, naalala nyo guys na kung dati nag-content po ako or nag-reaction ako dito sa nangyayari sa buhay ni Mayor Alice Goo. Ayan. And dahil po dito sa mga pangyayari na to, dahil po dito sa mga natuklasan ng mga illegal na mga gawain dito sa loob ng Pogo Hub, ayan po ay ang dami na pong mga nadadamay ng mga kababayan natin. Lalong-lalo na nakakalungkot po isipin na mismong mga law enforcer at saka yung mga lawmakers natin ay nadadamay po dito at talagang nasasangkot sa illegal na gawain. Ayan guys. So, ang dami na po no na nagtataka ako kung bakit sa mga ilang administrasyon na dumaan ay parang hindi po nabigyan ng pansin itong mga illegal na gawain na ito at talagang kung paano nakalusot itong mga banyaga no, nakapasok dito sa ating bansa. Ayan. So, ngayon po is may panibago na namang update tungkol dito kay Mayor Alice Goo. At ito nga po, no, saludo talaga ako kay Senador Win Gatchalian at saka kay Senador Risa Hontiveros dahil sa pagpupursige po talaga na malaman at mailabas kung ano po ang katotohanan. So, ang latest update po ay ito pala si Mayor Alice Goo ay ang totoong pangalan niya ay si Go Huaping. Ayan. At na-discover ito doon sa kanyang passport. Ayan. At kung makikita nyo guys na talaga yung mukha ng bata na to na 14 years old ay kamukha po talaga ni Mayor Alice Goo sa ngayon. Ayan. So, ito pala si Mayor Alice Goo. Kaya guys, naalala ninyo nung mga nakaraang reaction ko, sabi ko nagtataka ako na bakit yung kanyang kwento ng buhay ay nagsimula lamang sa 14 years old. Paulit-ulit po na tinatanong ni Senador Risa Hontiveros kung ano ba yung kanyang mga childhood memories at saka ni Senador Loni Legarda pala, no? Saludo din sa iyo. Paulit-ulit pong tinatanong kung ano ba yung kanyang mga childhood memories at wala po siyang maikwento kundi doon lamang nagsimula nung siya ay 14 years old at siya daw ay ipinanganak. Pagkatapos pinanganak ng nanay niya, iniwanan siya. Ikinulong siya ng tatay niya sa farm, hindi siya pinaaral, di ba? At doon siya lumaki sa farm. Kasama ng mga tauhan niya. Yes, totoo yan. Na doon siya lumaki sa farm. Pero nag-start lang yung kwento ng buhay niya at the age of 14 kasi ito pala si Mayor Alice Goo or Go Huaping ay pumunta dito sa Pilipinas nung siya ay 13 years old. At pumunta siya dito sa Pilipinas noong January 12, 2003 at the age of 14 at the age of 13 years old. Diba? So, ang kanya pong birthday ayon nakalagay doon sa kanyang passport ay August 31, 1990. So, sa ngayon po, she is 34 years old. Ayan po. At may posibilidad na itong si Wan Jilin ay kanyang totoong nanay na sabi niya ay ano lang nila business partner. Ayan. At sabi niya ay ang totoong nanay niya ay yung dati nilang katulong na anak ng tatay niya na hindi po makita-kita yung kanyang tawag dito yung kanyang identity, no? So wala pong ganong klase yung sinasabi niya ang totoong nanay niya. At si Alice Goo po ay nakapunta ng Pilipinas noong 13 years old siya noong January 12, 2023 at nabigyan po siya ng visa through Special Investor Residence Visa na binigay po ng Board of Investment and Bureau of Immigration. So noong 13 years old siya, last 2003 ay lumipat po siya dito sa Pilipinas para tumira kasi sabihin na natin na may business siguro yung family niya dito kasi sabi nga niya is embroidery tapos bandang huli ay sabi niya ay hog raiser din kasi itong si Wen Jilin ay isa po siyang member ng National Federation of Hog Farmers Incorporated at owner po siya ng QJJ Farm. Ayan. And dito din po sa ibang mga investment ni Mayor Alice Goo ay yung kanya pong pangalan ng kanyang tawag dito ng kanyang business ay
QJJ din. So, ang dami po talagang mga inconsistency na nangyayari dito sa pagkatao ni Mayor Alice Goo. Ayan guys, and dahil nga sa yung kwento ng buhay niya ay nag-umpisa lang nung 14 years old siya, and that was 2003. So, doon nagkaroon ng idea si Mayor Win Gatchalian na talagang ipa-imbestiga po kung ano ba yung nangyayari that time, 2023. At ito nga po, meron silang na-discover, di ba? At nakita doon sa kanyang passport na ito pala si Alice Goo. Ang totoo niyang pangalan ay Go Huaping. Kaya minsan, di ba, pang naririnig po natin na nagtatagalog siya, eh medyo nahihirapan siya magsalita ng letter R kasi ganyan po talaga yung mga Chinese. Even sa English minsan, pag letter R, nahihirapan po sila. So yes, natututo siya magtagalog kasi dito talaga siya lumaki. Pero kasi nungalingan po na ikinulong siya sa farm at hindi siya pinag-aral kasi paano siya nagkaroon ng ganyang knowledge, di ba? Paano siya nagkaroon ng mga idea about business kung hindi siya nag-aaral? Imposible naman na from 14 years old until nakapagtapos ng kolehiyo ay isa lang yung teacher niya, di ba? So, ayan guys, no, nakakalungkot lang talaga isipin na may mga ganitong klaseng pangyayari sa bansa natin na which is hindi po nabigyan talaga ng pansin ng mga nakaraang administrasyon, di ba? And sabi ko nga, mas nakakalungkot isipin na may mga lawmakers at mga law enforcers tayong nadadamay dito. Di ba, na supposed to be sila yung mga sila yung mga defenders natin, di ba? Dito sa bansang Pilipinas, sila yung gumagawa ng mga laws na dapat natin sundin para magiging law-abiding citizen tayo. And yung mga law enforcer natin na dapat sila talaga yung mag-push para ipapatupad yung mga batas. But then, what happened, di ba? So dito guys, no, ang dami nang nadadamay. At saka nalaman na ang dami pala ditong mga lugar na kung saan ginagawa yung mga anomalya at mga illegal na mga gawain pero hindi po talaga nabigyan ng pansin, no? And ako nagtataka kayo guys kung bakit ang daming mga foreigner, no, na nakapasok dito sa bansa natin nung na-raid po yung Pogo doon, no? Ang daming mga nakapasok, 100 plus, na wala po silang mga proper documents, mawala silang mga passport. So, naisip ko, since may pag-aari po ng chopper itong si Mayor Alice Goo, may posibilidad siguro na ito yung ginagamit nilang transportation para makapasok labas dito sa bansa, di ba? So, ayan guys, no? Yung sinasabi ni Mayor Alice Goo na siya ay simpleng tao lamang, lumaki sa farm, nakatira sa farm. But then guys, billions po ang halaga ng kanyang mga property. Ang dami niyang mga sasakyan. Mayroon pa siya isang chopper na sabi niya ibinenta siya sa isang British company pero hulugan, imposible. Imposible na ang isang mayamang kampanya ay bibili ng chopper in terms of dito, hulog-hulugan, diba? So, napakadami po talaga ng mga inconsistencies talaga na pinagsasabi itong si Mayor Alice Goo. And tama nga naman yung netizen, diba? She should be accountable to her own action. Ang dami niyang na-violate, no? Na batas dito sa Pilipinas. Ayan. And, ayan guys, no? Sana, diba? Sana, mabigyan pa talaga ng tamang investigasyon itong nangyayari na ito para managot na ang dapat managot at kung kinakailangan na pauwiin ng China itong si Mayor Alice Goo ay gagawin talaga ng gobyerno ng Pilipinas para naman, di ba, hindi na pamalisan ng iba. And ang pagkakamali lang talaga ni Mayor Alice Goo is sa kabila ng mga andami niya mga illegalities na pinagagawa at andami niya mga involvement dito sa mga illegal na gawain na to, ay nagtumakbo pa siya bilang mayor, di ba? Tumakbo pa siya bilang tawag dito, bilang public servant. So kaya naman, ang bilis po mahalungkat. Ang bilis po mahalungkat ng iyong pagkatao, ang bilis po mahalungkat ng background mo pag ikaw po ay nasa public service, di ba? So ayan guys, no? Nakakamangha pati guys yung mga, di ba? Pati yung mga personal na gamit niya guys, umaabot ng millions, di ba? Yung simpleng
simpleng attire lang niya, simpleng pananamit lang niya, pero hindi po natin alam na billions po or millions po ang halaga ng mga sinusuot niya yan, di ba? So, ayan guys, no, nakakalungkot talaga isipin, but then, sa kabila ng lahat na yan, ako talaga, saludo talaga ako dito sa mga lawmakers natin at sa mga law enforcers pa nating mga matitino at talaga namang ginagawa ang lahat para mailabas kung ano yung katotohanan, di ba? And sana, di ba, sana tuloy-tuloy ito at sana at the end ay makuha po natin yung hustisya na karapat-dapat para po sa ating bansang Pilipinas. Para naman wag naman tayong pagtawanan ng mga ibang bansa na parang ang Pilipinas ay ginagawang pugad ng mga illegal na gawain. Ayan, no? So, ayan guys, no? Ang dami nating mga dapat abangan ko sa mga pangyayari. Dapat maging aware din po tayo sa kung ano yung mga nangyayari sa bansa natin tawag dito as citizen po, no? As concerned citizen dito sa bansang Pilipinas, dapat maging aware din po tayo, di ba? So, ayan guys, no? Napaka powerful ng mga grupo na to kasi matakin yung pati birth certificate, kayang-kaya nilang pikein. Pati yung mga passport, kayang-kaya nilang gumawa ng ilang passport in different names, pero iisa yung tao, di ba? So, ganyan po kalaki ang grupo ng sindikato na to at ganyan po ka-powerful itong grupo na to na talagang kayang-kaya nilang gawin ang lahat, di ba? Maraming mga Pilipino ang naghihirap at hindi nabigyan ng atensyon, hindi nabigyan ng tamang tamang tulong. But then, di ba, dito din mismo sa bansa natin gumagawa yung mga illegal na mas lalong naging kawawa. Yung mga mahihirap, lalong naghihirap. At itong mga mayayaman na gumagawa ng illegal ay lalong yumayaman, di ba? So, dapat, no, doon sa ating mga lawmakers at law enforcers dito sa bansang Pilipinas, lumaban tayo ng patas, di ba, para po sa welfare ng karamihan. So, ayan guys, no, kung tingnan natin si Mayor Alice Guo, talagang very hands-on talaga siya, no? Na talagang alam niya sa sarili niya kasi she have all money, power, 'di ba, wealth, 'di ba? So kayang-kaya niyang paikutin yung kwento ng buhay niya. But then ako nga sabi ko nga, hindi ako maniniwala na may isang tao na nagsimula lang yung kwento ng buhay niya at the age of 14 and then boom, eto ngayon, no, inilabas ni Senador Win Gatchalian kung ano yung mga bagong discovery niya, and talagang nawiwindang tayong mga Pilipino, tayong mga nanonood dito sa araw-araw na pagbabatikos at pag-iimbestiga dito, no? So, ayan guys, no? Kung tingnan nyo mabuti, itong si Alice Guo at itong si Guo Huaping ay magkamukhang-kamuka. Yun nga lang, di ba? Siyempre, more matured na siya ngayon at the age of 34. And at the age of 13 years old, tingnan nyo guys, pero siya po talaga yan. And marami pa pong nalabas ng mga sikreto ni Mayor Alice Guo. And sana guys, no? Sana hindi na madagdagan pa itong na-discovering Pogo Hub dito sa Banban Tarlac at sa Porac, Pampanga, dahil nakakahiya guys, no? Nakakahiya na malaman mo na mismong mga politician, mismong mga matataas na official ng gobyerno ay nasasangkot po dito, di ba? So, ayan guys, so far yan lang muna, and abangan po natin yung mga susunod pang mga reaction natin at yung mga susunod pang mga pangyayari po guys. And sabi ko nga, sa ulitin ko po, being a concerned citizen, maging aware po tayo kung ano nangyari sa palibot natin, kasi baka rin natin alam, maya-maya nandyan lang pala sa lugar natin yung mga ginagawang mga illegal ng mga taga-ibang lahi. Ayan, no? So, maraming salamat po, and ingat po tayong lahat, and God bless everyone.